Hello, welcome to Virgo Philippines. So ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Bali, hindi ito mag-resonate sa lahat ha. Unfortunately, hindi ko naman po talaga makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. So, kaya na pong bahala guys kung makaka-relate or makaka-resonate kayo sa reading na ito. Pag hindi, okay lang yun. May mga next readings pa naman tayo. Or if you want, pwede ka naman magpabook ng personal reading. Punta ka na lang sa aming Facebook page, Madam Space P, as in Princess. And then, dun ka pwede mag-book ng personal reading. Let's start for the sign of Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Queen of Pentacles. Akin nakakita tayo dito ng stability, money. This is you. By the way, may mga times hindi ko ipapakita yung card ha kasi medyo mahigpit ngayon sa YouTube. Medyo may mga pinipili siyang card ba na hindi pwedeng ipakita yung pinaka-card kasi hindi daw suitable sa lahat ng audience. Okay. O ito, nakita ko ito. Babasahin ko ito in reverse. Four of Cups. Madalang ako magbasa ng reversal pero ito naramdaman ko ng reversal energy. This is the Four of Cups. So nakikita natin with the Four of Cups in reverse na pwedeng may mga bagay na parang sigurado ka na ngayon kasi pwedeng in the past hindi ka sigurado dito. This could also be person or people in your life na pwedeng sa ngayon, nakikita mo na parang okay naman ito and nakikita natin yung pagpapahalaga mo din dito sa bagay na ito, which is with the Ten of Cups. This is what you want, this is who you love, sabihin na natin ganun. And nandito talaga yung emotions mo, so nakikita natin yung pagtitake ng risk or pagpapatuloy mo sa journey na ito or sa person na ito kahit, you know, in the past nagkaroon ng pag-aalinlangan or pagdududa. And yung iba, it could be relationships sa buhay mo ngayon, friends, families, and sabihin na natin co-workers, pwede ganyan. Nakikita natin yung pagpapahalaga mo dito sa mga bagay na ito na nakikitaan mo na ngayon ng dahilan kung bakit kailangan mo i-push yung sarili mo para magawa or maisakatuparan itong mga bagay na ito. Yung mga gusto mo. No, parang nakikita mo na sila na part ng future, kumbaga. So, for the person na kakonect mo or pagdating sa love, sino yung person na kakonect mo, kunin natin yung main energy na. By the way, medyo maingay sa aking background. So, kung may mga maririnig kang mga ingay, tunog ng dumadaang sasakyan, tricycle, pagpasensyahan mo na lang, hindi ko makakontrol yan. The King of Cups is here. So this is the person that you're dealing with. Nakakita tayo dito ng emotions mula dito sa taong to. This person loves you. Actually, nakikita natin ito as match sa'yo although may mga differences sa inyong dalawa. And, yeah. Parang itong taong to, kung ano yung mga bagay na importante para sa'yo, importante na rin para sa kanya. Parang kahit hindi niya gusto or hindi siya in favor dito sa mga taong to or bagay na ito, nakikita natin yung support, yung pagmamahal niya sa'yo. So, nandito, kumbaga nandyan lang lagi itong person na to or nandyan siya para to support you kasi nakita niya yung pagpapahalaga or pagmamahal mo sa mga bagay na yan na importante sa iyo. Two of Swords is here. So, nakakita tayo dito ng person. Pwedeng emotionally, iniiwas niya na lang or nilalayo niya na lang yung pag-iisip regarding sa mga bagay na magdudulot para magkaroon ng problem sa iyo or sa inyo. And this person is, number one supporter, number one fan, parang gano'n. Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Kung ano man yung mga achievements or accomplishments mo in life, itong person na to parang siya yung laging nandyan to support you. Pwedeng part of this King of Pentacles, which is
Remember, you are the Queen of Pentacles. Regardless of the gender, guys, LGBTQIA plus open dito. Kahit sabihin ko king or queen, wala tayong babae or lalaki pinatutukuyan dito, okay? So, with the King of Pentacles, nakikita natin, itong person na ito, part of whatever you're doing right now, sabihin na natin, hindi siya mismo yung tumulong or naging part ng kung ano man yung ginagawa mo. Pwedeng part na rin ng success or yung mga bagay na tinatamasa mo is help through the help of this person. Ano no, yung iba sa inyo kasi nga, yung support niya is ano na yan malaking bagay na yun. No? Kung bakit nagkakaroon ng growth sa'yo, kumbaga, for example, yung iba dyan, kung may kakonect ka, kung may person na karelasyon, pwedeng, malaking bagay na rin yung support na ipinapakita nitong person na to kahit hindi siya fully nagiging part ng, bagay na yun. Okay? And pagdating sa family, I can see this person also na working hard, no, para i-impress yung mga tao sa paligid mo, like your family or your friends. Nakikita natin, tinatry niya rin yung best niya na ma-impress itong mga taong ito. Wait lang guys, ayos lang ako na po. Okay, so emotions. Kunin natin yung mga emotions ninyo sa isa't isa ng person na ito. Six of Swords. I feel like ano naman yung mga bagay na na-experience mo with this person. Yung iba sa inyo pwede nakamove on ka na with regards to that. And with the Seven of Swords, yeah. Ang focus mo kasi dito is yung ma-push yung limits mo, yung sarili mo. Ano yung mga kaya mo pang magawa, gagawin mo pa sa buhay mo, like yung mga talents, skills mo. Ito mostly, nung mga nakaraang reading ko, halos same. So, parang parehong energy. So, it could be you na lagi kang nanonood and pwedeng nakikita mo na ganun nga, yung nagiging sitwasyon, no? Nakaka-relate ka na ikaw ay nagpo-focus sa sarili mo. Ayan. Pagdating sa, the Six of Pentacles is here. You're always a giver kasi. So, nakikita natin kung ano yung mga kaya mong ibigay, hanggat kaya mong ibigay, ibinibigay mo. And it could be with regards to this person and sa mga tao sa paligid mo. No? And ganun ka talaga eh. Kumbaga, nature mo na yun na, ayan, meron tayong angel number dito, 666. So, maybe what you want is, ayan, 666 at saka 26. So, maybe lagi yung nagpapakita sa'yo. Nakakita tayo dito ng balance energy. So, kung ano yung ibibigay na love or kung ano yung ibibigay nitong person na to, yun lang din yung ibibigay mo. Kumbaga, nandun yung hangganan. Maybe in the past, sobra-sobra ka magbigay. At sa mga tao sa paligid mo, ganun din. This is one of the lessons, lalo na with the Hierophant. Ito lessons, it's like pwede may mga experience ka sa buhay mo na parang naging dahilan sa'yo kung bakit ganyan ka na mag-isip ngayon. Malaking bagay na natutunan mong i-balance yung sarili mo, yung pagmamahal mo sa sarili mo at pagmamahalin sa ibang tao. So, ano yung emotions ng person ito nakakonect mo towards you? Five of Pentacles, I can see money problem dito sa person na to. Pero ang good thing is that kasunod niya is the Tower, which is, this is about to end. Kung ano man yung mga pinoproblema nitong person na to financially, malapit na matapos siya. The Knight of Cups is here. Sa love, unconditional love yun nakikita natin. There's love mula dito sa taong to. So, parang hindi mo kailangan mag-worry regarding dun sa bagay na yun. And with the Temperance, Sagittarius energy, a lot of patience ang ipinapakita nitong person na to. May mga times na talagang nasasaktan or nalulungkot siya or nai-stress or, mag-overtake. But, lalo na kung may distance with the world sa inyo or, may pagkakalayo. Whether malayo or magkalapit lang, like maybe when you're at work or nasa other place ka na hindi ka nakikita nito person na to. So, nandun yung pagkalungkot or pagka-miss nitong person na to.
But I feel like tinatry niya, as much as possible na wag isipin or wag mag-isip or wag ma-stress or masaktan, no? As much as possible. Nandun yung pagkocontrol niya ng emotions niya um, towards you, no? Kasi lalo na kung wala naman din saysay, kumbaga, yung emotions na yun, kung bakit kailangan, kung bakit, kumbaga, pag naramdaman niya yun, lalo na kung walang saysay ito para sa kanya. Okay? So, nakikita natin na pwede kasi problem lang ang maging dahilan or maging kalabasan, no? Ah, pag na pinroblema ka niya or inisip niya pa yung mga bagay na yun na hindi naman dapat talaga isipin. Yung iba sa inyo, pwedeng minsan ka lang nag-leave or umiwas or lumayo dito sa person na to. Pero nandun yung mahirap alisan or mahirap iwasan. Parang ganun. And, yeah, kaya nakikita natin ngayon, lalo na yung iba sa inyo na may karelasyon or magkarelasyon kayo ng person na to, nandun yung pagpupursige or pagpupush dito. Okay? So, ano yung future for the both of you? We do over the world, the Nine of Cups, and the Nine of Swords. The Star. Wait lang. Kunin natin yung energy ng person of connection. The Magician is at the bottom of the deck. Actually, nakakita ko dito ng mga admirers or mga taong pwedeng magpakita ng other intentions sa'yo. Ito, hindi lang ito may kinalaman sa love, but yung iba pwede may kinalaman sa money. Okay? So, mag-ingat lang kasi ito pwede mag-cause ng problem. Okay? Yung iba, this could be an offer or person na pwedeng magawa ng action para sa iyo, maging open. Ikaw kasi, yung iba sa inyo, open ka lalo sa mga ito parang pagdating sa money, sige, ano ba yan? Parang ganun. You have a lot of options, no? Pero ito, pwedeng magkaroon ng problem dito, no? And pwedeng magkaroon ng mga malalaking pagbabago sa buhay mo once i-accept mo kung ano man ito. No? And the Death card is here. This could also signify an ending. So, yeah, lalo na with the Wheel of Fortune. Tatlong card na yung nagpapakita ng ending dito Also, apat pa lang. Ayan. So, ito, tingnan mo fully kung ito, pagdating sa money, huwag basta accept ng accept. Tingnan mo munang maigi yung mga ipapakita or, especially ngayon kasi nagkakaroon pa tayo ng Mercury retrograde, no? And this will end ng mga August 11. Pero meron tayong tinatawag na shadow, Mercury retrograde shadow. So, give it like hanggang September. Yan. Pag mga September, hindi na applicable tong reading. Kumbaga hanggang lang siya, month ng August. So, huwag tayo basta accept ng accept. Although, the offer can be too good. Yung iba, too good to be true. Lalo na pagdating sa usaping pera. Kasi pwede makitaan mo ng potential na ito magbabago nito buhay ko, ganito ganyan. But be mindful kasi pwede ito magdulot lang ng stress sa huli. And pagdating sa love, I feel like kung meron na nakikitang pwedeng maging dahilan ng problem sa relationship, yung mga may karelasyon dyan. Which is yung iba, it could be because there's a person
na pwedeng maging involved sa buhay mo. Pero yung iba, walang love na ano doon na involved. It could be katrabaho, ganito ganyan, or kaibigan, no? Pero pwedeng may money na involved or may usapin regarding money na ito pwedeng magbigay ng dahilan para magkaroon ng pagbabago sa relasyon ninyo. Okay? So, eto hindi natin nakikita na magtatagal. Okay? Yung iba sa inyo, pwedeng if ever magkaroon ng problema, kasi meron talaga tayong problem na pagdating itong taong ito, there could be an ending, no, pagdating sa relationships or pagkakaaway, gano'n. Pero nakakita tayo dito ng reverse. Pwedeng maayos ulit, no, yung relationship. Pero of course, the magician is here. Yeah, I can say this as a temporary problem, no? Sa pagdating ng taong ito sa buhay. So, thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.